Suspension, ano? Drive shock, ano? Extended siya. Dito siya lalabas ng tubig. Ah, So, sige. dito mo matawag sa tubig. Dito tutulog ka rin. Mag-extend tayo ng sir. Dito sa tubig. Saan yung bibili? Ayan guys, sinecheck na nila kung ano kaya naging problema nung sasakyan natin. Yan, so good morning guys. So today, punta tayo ng Casa sa Suzuki Tarlac para sa PMS ng Suzuki Espresso natin. Okay? So, nag 1 year na yung Espresso natin. So, review natin ng konti yung nangyaring latest performance niya. Okay? Kagaya ng sabi ko dati, okay naman yung takbo ng sasakyan natin, mabilis, smooth naman. Pero lately napansin ko, saktong magwa 1 year na siya, 2 months ago nag-start, na parang medyo shaky. May yung vibration sa makina. Tapos ramdam mo dun sa paa, pag-start mo ng kotse, nagba-vibrate talaga, manginig talaga yung sasakyan. Okay? Even yung last na nag-vlog ako, yung sa Monasterio de Tarlac, kung mapapansin niyo yung video doon, excessive yung shakiness ng video. Kasi, dahil nga dun sa vibration ng makina. Pero before yung mga unang vlog ko, hindi naman ganun yung vibration ng makina. Kaya nagtataka ko ano kayang naging reason bakit manginig yung sasakyan natin. Okay? Tapos yung pagdadrive mo, syempre, nakakadagdag sa pagod ng pagdadrive kapag manginig yung sasakyan. So, isa yun sa mga papacheck natin today. Although talagang nakaschedule siyang for PMS, for change oil, yung brake pads, papalitan alam ko, tsaka yung spark plug kasi stock pa daw sila. So, yun. At kailangan natin mag-ready ng 8,000 to 9,000 for today's PMS kasi medyo maraming papalitan daw maliban dun sa change oil natin. Okay? So, tara, samahan nyo ako. Punta tayo sa Suzuki Tarlac para mapacheck natin yung espresso din natin. Okay? At para sa mga sa mga kagaya ko na mayroong Suzuki Espresso, please comment down below kung na-experience nyo rin yung vibration sa Suzuki nyo recently. Although hindi naman excessive na yung pero talagang syempre bothersome, dati hindi naman siya ganun na nanginginig. Pero ngayon nga, nakadagdag niya sa pagod. Pero, intermittent siya, napansin ko lang. Okay? Intermittent siya. May time na okay naman, mild na lang yung vibration, pero may time na all throughout ng biyahe ko, pagpapasok ako sa work, or kung may pupuntahan kami, like ngayon nagpunta kami ng monasteryo na nanginginig talaga yung makina, tapos nanginginig sa yung sasakyan. Tapos nakakadagdag kasi, di ba, espresso dahil entry level car lang siya, ramdam mo talaga yung roughness ng road kapag pangit yung daan. Kahit na nandun ka na sa asfalto, ramdam mo parang ang pangit nung takbo ng sasakyan, na parang very hard yung driving experience kapag sinasakyan natin yung Suzuki natin. So, yun nga. Kung meron mga ganito naka-experience din, paki-comment na lang sa natin, comment section. At kung meron mga expert dyan, pasensya na po. Hindi rin po ako expert sa sasakyan. Second car ko pa lang po to actually. Way back nga, kagaya na sinasabi ko sa last kong vlog, ang unang sasakyan ko is Honda na 1992 second hand model. And binenta ko yan, 2 years lang yata siyang nasa akin. Kasi marami siyang sira lagi pag nilalabas. Tapos after that, ilang years din ako walang sasakyan. And then nung nag-pandemic, bumili ng motor, ng Mio, yun yung naging service ko. Tapos ngayon nga nagka-baby na. Ayan, so kailangan natin ng sasakyan. Lalo na kapag ibabiyahe si baby, especially during check-up niya dun sa kanyang pediatrician. Ayan, kaya bumili tayo ng Suzuki. Okay? Na napakamura. Okay? See you later guys. Napunta muna ako.
So yan guys, papunta na tayo ng Suzuki Tarlac para pa-check yung Suzuki Espresso natin. So yan, pag ganyan, ngayon hindi siya man nakasumpong eh. Ito lang bakit. Pero the other day, 2 days siyang consistent na nagba-vibrate ng sobra yung sasakyan natin. Pero yung takbo niya okay naman. Yun lang vibration talaga. Masakit yung katawan ko, yung paa ko pagka-uwi dahil doon. Pero again, hindi siya excessive na yung sobrang inig na parang shake, super shake yung sasakyan natin. Pero syempre, gagaya na sabi ko kanina, bothersome siya kasi hindi naman siya dating ganun. Kaya ipapacheck na natin. Last month, tinry ko na siyang dalhin doon kaso sabi bayad 700. Sayang yung 700. Kuripot ako niya. Sayang yung 700. So sabi ko sabay ko na lang sa PMS kasi tal naka-schedule naman siya. Para isang labor na lang ang babayaran natin. Okay? So malalaman natin mamaya. May mga napanood akong vlog, marami daw reason kapag nagbabibrate yung makina. Sabi nila, pwedeng yung gulong, yung hangin, kulang, ganun, or sobra. So, yun, tapos chinek ko, nalaman ko yung gulong, nung last time, sumobrang malambot na pala siya, hindi ko napansin. Okay, akala ko dati kapag medyo wobbly yung sasakyan, dahil pag pauwi kasi ako, may mga nakasakay sa akin na medyo malulusog. Malulusog, kaya yung suspension natin siguro bumababa ng husto. Tapos minsan hindi pantay, kaya yun, merong nakasakay sa kabilang sa passenger side na mas mabigat kaysa dito kasi lalo na nung nandito yung car seat ni baby kaya hindi balance siguro yung bigat, baka nag-cause ng problem yun, isip ko din. Pag uwi kasi ako, may mga kasabay ako sa work na nakikisabay sa sasakyan at yun nga, medyo malalaking tao sila. So, I'm not sure, no? Hindi ako sigurado. Baka affected, nag-cause ng problem yun sa sasakyan natin. May nangyari sa suspension or what ng sasakyan natin. Pagbigyan na natin si Kuya. Yan. So, yan. Samahan niyo ako. Tapos yung mga may alam dyan, pagdating sa vibration, bigyan niyo ako ng anong mapapayo niyo, ano sa tingin ninyo. Although nag-post ako last time dun sa Suzuki Espresso Philippines Club or Facebook page. Tapos yun, doon ko nalaman din na yung maraming ang kinoconsider. Pwedeng sa makina, pwedeng yung oil, or what. Nung una nga, akala ko yung gas eh. Kasi minsan nagpapagas ako dun sa mga gasoline station. Ano lang, yung parang local lang o hindi kilalang mga gasoline station. Eh, pero before, noong bago lang yung sasakyan, lagi lang ako sa PTT, nagpapagas. Tapos nung, dahil medyo mahal nga yung gas, nag-resort ako into pagpapakarga ng gas natin dun sa medyo mura ng konti. Pero yun, lesson learned. Dahil doon, bumalik na ako ulit sa PTT. I'm not sponsored by PTT, no? Pero, so far, para sa akin, isa yun sa mga magandang gasoline station na siguro quality yung gas nila. Ewan ko lang, no? Again, di po ako expert. Pero yung Shell, nagpapagas din ako dati doon nung isang una kong sasakyan. Pero dito kasi sa area namin, PTT yung pinakamalapit sa bahay ko. Kaya doon na rin ako nagre-resort na magpakarga ng gas natin. Alright. Yan, malapit na tayo sa Suzuki Auto. Ayan na. So yan guys, Suzuki Auto. So naka-schedule tayo ng 8:30. Dito? Wala, sa ano kami doon, writing school kami, So yun guys, sabi nila
Pag 10K na daw, normal lang daw yung nagba-vibrate. Tapos papalitan daw yung spark plug. So malaman nyo. Nagba-vlog lang. So pag 10K daw, normal lang nagba-vibrate. So papalitan daw yung spark plug. Pag napalitan na yung spark plug, babalik daw sa normal. Ganun yan na, sir. Sabi dito sa Suzuki. So akala ko dati yung sa gulong nga, sabi nun sa video. Pero check pa rin natin pang ilalim, sir. Sige. Baka may natamaan. Check daw yung sa ilalim, guys. Ayan guys, sinecheck na nila kung ano kaya naging problema nung sasakyan natin. Pero ayun, sir. So yun guys, sinecheck din yung gulong. Kadalasan din, sir, pagka sa brake pads natin o kaya sa mga treno natin, papalit na yung brake. 40 or 50 kilometers. Depende sa din ng presyo. So ngayon malalaman ko yung code siya din. No? Pero so far, parang okay lang pag yun. Pagka 30 yung Magkano naman pagpapalitan yung brake pad? hindi ko po wala po. 7 days. Okay. Buti matagal pa. Sa 30K naman, sir, papalit tayo ng brake fluid. Pag-plastic natin yung brake fluid mo. Sa 30K, brake fluid po, ulang, gear oil. Ipa-flashing lahat yan. Tatanggalin lahat. Sabay ng gear oil. Lahat ng liquid yan, tatanggalin. Siguro mga 2 years pa yan, no? From kung dito lang ako. Naging 30 ka. Yun yung standard. Yung tatlong ito. Ay, sorry. Parang possibility na pagka-linik mo. Sasakyan natin. Kahit na sir, may natubig sa Google po. Kung may containers pa po sir, ayaw pa rin. Sa ginis na pagyari po, kahit limita. Kung oil pare. Yung kagabi may nakita ko, sabi niya, pwedeng engine support. O yung pero yung pinakita niya parang crack yung engine support pero piling ko ito hindi naman kasi sabi niya maingay sa ilalim, hindi wala naman akong narinig na kumakalantog yung sa sample naman yan nag-crack na yung engine support niya Baka matagal na yun. siguro at saka may narinig daw maingay sa loob wala naman akong narinig na kumakalantog Malakas na yung rate nun, nabasag siguro. na pabayaan no? Na-affected ng baka. Nahapos na yung nakapagod. Kaya na-aksidente di kaya na baka na-aksidente inisip ko nga yung daga kaya walang ginano dito sabi ko kasi doon sa subdivision namin medyo maraming daga malalaki Harapan lang natin yung mga mababait na isa pagka
Makita sila dito, tapos kinagat mo yung kaya mo. Kasi minsan bubuksan ko, sisilipin ko. May makita ko may tayo ng daga. Oo. Sabi ko, wala kayang sinira tong daga na to, sabi ko. Paano kasi mas pa Pilipino pa. Because may kanam silang chemical. Safe naman yun. Actually, inisip ko yun eh. Hindi kaya masira, sabi ko. Even sa Facebook siya rin maganda. Kung sa Facebook siya, okay. Ay, isa ko pang na ano, di kaya, kasi di ba, alam mo yun dito sa may crossing sa Riles? Di ba yung daan doon ganon? Minsan pag baha, yung drop niya hindi mo mapapansin. Saka, wala kayong natamaan sa baba, sabi ko. Sir, ito rin na nagiging gas yan. Sir, Sige. kasi tulong ng aircon mo, sir. Ayan. Tulong ng aircon mo. Dumidiretso dito sir sa may call. Sir, anong tawag dito pare? Suspension, ano? Drive shaft, ano? Ha? Ito, may... Rack and pin yan. Ha? Rack and pin. Rack and pin. Rack and pin yun. Yun. Steering, dito yung tulo nyo. So, maaari siyang kalawang ganyan. kalawang. Pagkatagalan siya, mabibitak na yan. So, papalitan siya. Kailangan siya, itong hose na to, bibili kayo, pagka nagpagawa kayo dito, i-extend natin siya dito sa lalabas ng tubig. Ah, So, sige. dito mo magawa sa tubig. Dito pitulog ka rin. I-extend tayo ng WhatsApp dito sa tubig. Saan yung bibili sa inyo din nun? Wala O, sa labas? Sa kami hose dito sa labas. Basta Sa hardware ba yun? Opo, opo. Pag sa PMS ko magdala ako. Siguro siya, kasize lang ng ano to dali. Ganyang kataba, no? Basta yung medyo makapal na hose, no? Yung papasok yung hose, yung malaki yung bibili nyo, papasok yung papalit siya sa malaking hose. Oo. Hindi ko lang ipapatuloy. Ah, sige. Yan guys, sine-change oil na ni Kuya. Nalala ko na baka di wala kayong tumama dito, sabi. Wala, sir, wala. Kasi minsan, di ba malalim yun doon? Opo, sir. Wala naman magkatulong, sir. Wala naman So wala namang na-damage na nag-cause ng vibration, no? So spark plug lang talaga yung chance na check pa rin po nila yung sa sa loob. yung gulong sa pagkamalo. Ah, Kami yung sa salpak po nila pagkamalo. Ay, tama. may nag-suggest din sa akin, sabi niya, anong tawag doon yung alignment? Pa-wheel alignment mo. Pero sabi naman ng isa, kung di naman siya lumiliko ng kusa, hindi pa papa-wheel alignment yan. Yun, hindi mo kailangan pawila lang. Pero kung nakagaling mo na may lapel ko rin ka, i-direct mo, basta mo. Yun sabi ng co-teacher ko, sabi niya, tingnan mo yung manibela mo, bitawan mo, pag di kusa siyang biglang lumiko, wheel alignment, sabi niya. Eh, so far, inobservan ko din naman. Kadalasan nagkakagaling sa rin mga yung nabanggana o kaya yung nagati, anong po ay kira yung ano, sabi ba? Bro, sige na lang ako. Drive shop or Drive shock. Yan. Tapos may nagsabi nga din baka preno, sabi nila. Eh, pag ginaano ko yung preno, okay naman siya, sabi ko. sabi sa click pad siya. Makapal pa. Okay pa ba siya? Kapag po kayo, Ready pa? Ready pa. Correct.
Natin sir, papatiktikin natin yung mga kahit na may isang ganun, at least 10 minutes 10 minutes. para pumadrain ng stock. May team na ba siya? Bali naman sir, yung Yan, synthetic daw yan. 2.8. 2.8. O hindi siya saktong kilo. Mm. Yung tiras yung mga sir, pinalit ko na sir. Sir, nakikita niyo naman po yung ano natin, yung beach ng tulad natin. Oh, nung minsan sinilip kami. Okay, Ito marami. lagi yung na-option mo dyan, sir, pag nagtulong bread ka. Sibulan, belt neck, ito simple Tsaka yan. brake fluid. Sir, okay lang po, kahit mawala. Yung sa wiper, no? Hindi importante sir, Actually, yung madalang ko lang gamitin eh. pagka mawala, Ah. ito yung importante dyan. Pero minsan sinilip ko, baka sabi ko, baka paubos na. Sir, pulso sir, Full pa siya. pulso tayo. Meron pala akong isang napansin yung susi. Yung sa remote niya. Yung minsan ayaw niyang bumukas, pinipindot ko. Ayaw. Oo, tas akala ko low bat yung battery. Tapos nung hinintay ko ng 3 oras, okay na naman siya. Tapos hindi na siya nag-ganun. Ano kaya nagkakos nun? Pero, ayun o, Okay naman siya ngayon. Twice na nangyari yun eh, na ayaw niyang bumukas. baka sa battery. Battery. Meron siya sa SM. Yes. Energizer. Pero walang problema sa loob nun, sa mechanism. Puro lang ito. So yun guys, tapos na tayo sa PMS ng kotse, galing na tayo sa Suzuki. So upon inquiring, tapos telling them that yung ang vibration sa kotse natin is bigla na lang parang ganun, meron siyang ganun, dati namang wala. So normal lang daw yun, kapag naka 10K ODO sa presyo natin na nakaroon ng vibration. So common is kailangan palitan daw yung spark plug. Pero chinek din nila yung mga ibang possible cause. Chinek nila yung under chassis natin sa ilalim ng sasakyan, wala namang damage or what. Chinek nila yung makina sa loob habang din ginagawa yung change oil, pagpalit din ng mga pagdagdag dun sa coolant natin. So okay naman, wala namang problema. So sa spark plug lang daw talaga. So para sa ngayon yan, okay yung takbo niya. Yun, na-lessen yung vibration na naging problema natin itong recent nga, nasaktong nag 1 year ang sasakyan natin. Okay? At una kong siya na-experience nung sa last vlog ko, nung pumunta tayo ng Monasterio de Tarlac. Okay? All throughout yung video natin, dun sa vlog natin, nag-shake. So, during editing process ng video, ang hirap niyang i-stabilize kahit na yung iPhone naka-enable na yung stabilization niya. Yan, so yun, nahirapan ako mag-edit ng konti. Pero nung na-edit sa software, nabawasan ng konti. Pero mapapansin mo rin pa rin sa gilid, sa side ng video natin na shaky siya. Okay? So ngayon yan, mas okay na siya compared dati. Although may konting
ano pa din, pero yung normal na dati niyang nang bago pa lang yung sasakyan natin na yung vibration na nararamdaman ko ngayon. Yan. Tapos maganda na yung tunog ng makina, yung nakaraan, bagay, kaka-change oil lang, medyo parang rough yung tunog ng makina. Ngayon balik siya sa medyo tahimik na ulit yung tunog ng makina ng sasakyan natin. So napanatag na yung mind ko. Kasi yung tagal na iniisip, ano kaya naging cause ng problem? Sabi ko ganun. Kasi dun sa dinadaanan ko din from work, dun sa may bandang part na dating lumang release ng Azucarera, pagkabaha, doon di mo mapansin kung saan yung part na sobrang lalim ng drop. Kasi bako-bako yung daan, lubak-lubak talaga, as in malalim na lubak yung ano ng daan doon. So may one time na malakas yung ulan, dumaan ako doon, narinig ko talaga may parang yung bakal na tumunog na tumama doon sa sudden na pagbaba ng sasakyan dahil dun sa malalim na hukay sa daan. Okay? Shoutout kay sa LGU or sa DPWH natin or kay Mayor, sana mapaayos niyo po yun. Alam ko private area po yun, sana mapaayos niyo po yung daan doon kasi as in po talaga napakapangit po ng daan. Lalo na pag uulan, which is nagkukos din ng traffic kasi siyempre lahat ng sasakyan dahan-dahan sa pag-arangkada kasi hindi pwedeng biglaan. Kasi sobrang dami po ng lubak talaga niya. Okay? Yun nga sa last vlog ko, naalala ko ng last vlog ko, pinansin ko pa naman yung isang maliit na Suzuki na parang pickup type. Basta yung pang-business na Suzuki na na-stuck siya doon kasi bumara yung sa ilalim niya yata, hindi niya na maano. Okay? So bumara siya doon. Ayan. So ngayon happy na tayo mga ka Red Trend TV, mga ka-espresso ko dyan. Happy naman tayo sa service ng Suzuki Tarlac. Chinek po talaga nilang maigi, explain nila lahat sa akin ng maigi. Ano yung mga preventive measures na pwede kong gawin para mas lalo pang tatagal yung buhay ng Suzuki Espresso natin. Naitanong ko din doon yung sa gulong, ano yung tamang pressure. So nung time na nag-ginig na yung sasakyan natin, ginawa ko, sinundan ko yun sa side. Yung tire pressure sa side ng kotse natin, sinundan ko siya. 32. Lahat daw kahit may sakay. Pero ang recommended pala is 32 sa likod, 30 sa harapan. Although nabanggit ko dun sa nag-assist kanina, okay, yung parang head mechanic yata nila, na sabi niya, kasi nabanggit ko sa kanya, yung ibang sumasakay sa akin, medyo malulusog. Kaya, yung suspension natin, bumaba. So, di daw pala recommended yun na, guys, tandaan nyo, hindi pala recommended yun na sobrang bigat din ng mga sakay natin sa Espresso. Kasi maliit lang po yung sasakyan natin. So, pwedeng masira po yung mga suspension daw natin. At pag nasira yung suspension, medyo malaking gastos po yun. Okay? At magkukos din po yun ng vibration pag nasira po yun doon. So, nakakahiya man. Siguro pagka hindi na pwedeng magsakay ng tatlo na mabigat na tao din sa sasakyan natin. Hindi naman sa pinagdadamot po natin yung sasakyan. Okay, so sa mga nakikisakay, pasensya na po. Limited weight lang po pala dapat. Yun, so may bago tayong natutuhan. Or ewan ko lang, yung mga expert dyan sa sasakyan, tama ba yung sinabi sa akin? Pasensya na po, hindi rin po expert. So kung mali naman po yung pananaw ko na bawal magsakay ng sobrang mabibigat na tao, yung mga medyo malulusog nating mga kaibigan na nakikisakay. So nakakaya naman tanggihan sila, di ba? So yun. So comment na lang down below, okay, na ano sa palagay nyo yung sinabi sa akin. So yun guys, nakabalik na tayo ng bahay. So final assessment, final judgment. Yung excessive vibration, pag nag 10K ODO, normal lang daw po yun. Kailangan daw pong palitan yung spark plug. So far yan, nabawasan naman po. So hope sana maging stable na siya din na ganun.
wala naman po nakitang problema din sa loob ng makina. Wala din nakita sa ilalim ng like suspension or basta sa ilalim ng makina kung may mga na-damage ba. Kasi nabanggit ko rin, yung isa kong dinadaanan, sobrang lalim ng lubak doon. May one time kasi na malakas yung ulan, mataas yung tubig, hindi mo na makita saan yung part na malalim talaga yung pagiging drop ng sakyan. At narinig ko na may tumamang bakal nga sa ilalim. Pero so far, hindi naman siya wala naman nakitang dent or what na yupi or nasira doon. So, tapos yun nga, recommended tire pressure para sa hindi nakakaalam. Actually, yung tire pressure ng sasakyan is nasa driver seat. Pagbukas ng pinto, makikita mo doon yung recommended tire pressure. 32 ang recommended tire pressure ni Suzuki Expresso sa harap at sa likod, doon sa base na nakadikit doon, pero doon sa kasa ng Suzuki Tarlac, ang recommended daw pala is 30 sa harap at 32 sa likod. Alright, may sakay or wala. Ganun siya. Ano pa? So yun guys, alis ngayon naliwanagan na tayo. Tapos short recap, kumusta si Suzuki Expresso? Okay yung performance, okay yung service sa Suzuki Tarlac. Maganda ang takbo ng kotse natin so far hanggang ngayon, kahit na nung may vibration siya, maganda yung takbo, smooth siya. Kung gusto niyo ng konting explanation sa kung ano yung makikita sa loob ng Suzuki Expresso, panoorin po ninyo yung unang review ko. Nabanggit ko nga doon na yun nga, AGS siya. Meron siyang auto start stop na kapag ka nagda-drive ka tapos biglang nag-stop traffic, mamamatay yung makina para daw sa fuel, tipid sa fuel. Okay? Pero para sa akin hassle kasi yun eh. Yung naka-auto start stop yung sasakyan. Minsan kasi mabilis lang yung transition nung mag-stop ka, patay, tapos biglang kailangan marangkada, nakakaya sa mga kasabay sa daan. Okay, hintayin mo pa na mag-full start siya ng maayos. Although mabilis, di naman ganun katagal, pero nakakaano din siyempre, nakakaya sa mga kasabay. Tapos may one time na nag-comment, akala di ako rin mag-drive na mamatayan daw ako ng makina. Ayun. Ano pa, meron siyang CarPlay, yan sa dito sa ating multimedia system ng kotse natin. Meron siyang Android Auto, meron siyang CarPlay ng Apple. Okay, yan. Ano pa? Pwede siyang matic at manual. Yun yung nasabi ko dati. Pwede siyang matic at manual yung kotse natin. Okay, so panoorin niyo na yung vlog. 4 hanggang 5-seater. Depende sa weight ng sasakay. Ngayon nga, nalaman ko na hindi po. Actually, alam ko na, aware naman ako doon na hindi po yung sobrang bigat ng sasakay sa sasakyan. Kasi syempre nahihiya tayo na hindi ko na pwede sabihin na, ay, bawal, ganun, okay? Pero ngayon, dahil nga nagkaroon ng problema yung sasakyan, yung vibration, nakakayaman, sabihin ko na hindi pwedeng sobrang dami. Siguro dalawa, yung may sasakay natin. Kasi ramdam mo yung pag may nakasakay sa kotse tapos mas mabigat sa other part, makita mo na parang napansin ko parang nakaganon yung kotse natin, yung Suzuki Expresso natin. So yun. So thanks guys for watching. Abang-abang kayo sa susunod na vlog natin. So hopefully next time makapag-travel tayo gamit ulit yung Suzuki Expresso natin. Bye-bye and please do subscribe and share yung video natin.